Isang magandang hapon ng lahat. Guys, lumabas kami sa labas, pumunta kami ng mall at kinuha namin yung pensyon ng aking asawa. So, alam mo, hanggang ngayon nanginginig pa yung aking mga laman-lamanan. Yan po nangyari sa akin na naman ngayon. Kaya minsan ayaw ko magsasama kasi nadadala ako sa mga ganyan. Pag uwi namin, ang nangyari po ay paparada kami doon sa palengke at bibili kami ng isda at gusto ng asawa ko mag-ihaw. Ito na nga, naghihiwa po ako ng rekado. Ito mong bisikleta po, bilid po doon sa may paparadaan ng asawa ko ng tricycle. Ay di na nabangga, na ilalim yung isang gulong ng bisikleta niya. Diyos ko, Maria Santissima, sabi ko mga idol, nanginig na naman ang buong katawan ko dahil medyo maedad na yung nagdadrive ng bisikleta. Talagang lumagatok yung gulong ng tricycle namin. Sabi ko, anong nangyari? Yung pala yung nakabisikleta na yon, dumaan doon sa may gilid, sa may gilid na nang papunta sa may bilihan ng isda. Sumigaw ako. Ano ba nangyari? Sabi ko gano'n, bumaba ako hanggang sa, sabi ko, huwag mong galawin yung tricycle. Hanggang sa nabunot na niya yung kanyang bisikleta, yung kabilang gulong ng bisikleta ay naipit. Ayan, natanggal naman. Awa naman ng Diyos kasi wala naman na damage. Yun lang po ang nangyari. Humingi na lang po kami dispensya doon sa matanda. So, nangyari, ito na nga, natapos na nga ngayon yon. Ako'y bumibili ng baboy sa kabila at mag-iihaw nga po ako ng baboy kasi parang nagustuhan ata niya yung inihaw ngayong hapon at magpaihaw siya, bumili siya ng baboy po, na limpo, bumili po ako. Tapos iniwan ko sila ngayon dyan sa bilihan ng isda. Yung dumating na ako, sabi ko gano'n, nakabili na ba kayo ng isda? Sabi naman nung ni DC, hindi pa. Humingi uli ako ng pambili ng isda kasi nagkulang yung binigay niya sa akin na 500 doon sa baboy. Kasi 340 yung bili ko ng baboy. Ito namang DC nito, sumunod pa sa akin doon sa bilihan ng isda. Ito naman, nagpapavulcanize ng kanyang sidecar, na malapad yung kanyang bubong ng sidecar niyan, lintik na yan. Sabi ko nga ganun. Kamunti ko nga murahin yung may-ari na sidecar na yun. Sabi ko, kuya, nakaparada kayo dyan, hindi nyo iniisip na may mababangga dyan na tao. Sabi ko, siyempre, sabi ang katwiran niya, hindi daw kasi tumitingin sa dinadaanan. Tama naman din siya, hindi nga tumitingin. Lakad lang ng lakad, hindi tumitingin sa dinadaanan. Alam mo, sumalpok siya doon sa kanto ng sidecar. Putok ang ulo niya. Ina naman, hanggang sa ngayon, ang nginig pa laman-laman ko. Pagdating ko sa bahay, dahil wala naman may kasalanan, aksidente nga yan. Inano ko agad siya, nabuti kay Ragi ako nakaready dito ng mga pang-emergency na gamot. O inano ko agad, hindi naman kailangan tayin dahil lang, parang naano lang yung dito niya, lang yung dito. Di hanggang dito yung niya, yung sugat niya, ayan, hanggang diyan. Yan, inano ko na agad ng Betadine, tapos nilagyan ko ng gasa para hindi ma-infeksyon. Yan po nangyari. So yan, nandun ngayon siya pinagpapahinga. Takot na takot ako talaga mga guys, ang nangyari talaga ngayong hapon. Kaya sa lahat ng mga anak ko, lagi kayo mag-iingat, may signos ang aksidente ngayon sa atin. Ingat kayo, huwag kayong basta-bastang mananalangin kayo pag umaalis. Sabi ko gano'n, nanalangin agad ako sa pagpasok ko ng tricycle mga guys. Nanalangin agad ako, grabe. Ang tagal kong nanalangin sa loob ng tricycle bago kami umalis doon sa palengke. Naku, sabi ko gano'n, ako'y talagang may nervyos talaga na ako. Ayan, andun nga si DC nagpapahinga. At may buti lang may mga gamot man ako dito. Painamin ko agad yun ng gamot para hindi mamagay yung kanyang sugat. Mel. Ayun. Dito sa amin, ang nadisgrasya naman si DC. Tapos muntik pa namin madisgrasya yung nagbibisikleta. Kaya ingat-ingat talaga kayo sa inyong mga ginagawa. Dahil talagang dito ako talaga sa nervyos. Mabuti na lang ang Panginoon natin, lagi tayong minamanmanan, sinusubaybayan sa lahat ng kilos, hindi pinapahintulutan na may magrabe talaga.
Yun po ang nangyari. Kaya ako nagpasalamat agad. Diyos ko, salamat. Salamat sa nangyari. Kasi sumigaw yung mama eh. Yung matanda sumigaw. Kala ko yung isang paa niya naipit eh. Yung pala yung isang gulong ng bisikleta niya ang nadaganan ng motor. Nailaliman. Yun po nangyari. Ako. Sabi ko maraming salamat sa Panginoon. Diyos ko po. Okay, welcome to my vlog. Yung vlog ko lang po para ma-alerto din yung aking mga anak. Nag-iingat din sila sa kanilang mga kinikilos. Pagdadrive, mag-ingat kayo sa lahat ng pinupuntahan nyo. Lagi kayo hihingi sa Panginoon ng panalangin. Thank you so much. Lalo ka na, Mel. Ikaw, yung mga anak mo, wag mo isasama-sama sa mga ganyang bagay, pati asawa mo kasi hindi dapat kayo naglalalayas ng mga kaalanganin na oras ng gabi, ha? Ito mo, dito nga ngayon sa amin, yun nga din, ha? Bibili lang kami ng ulam, may nangyari na eh. 'Di ba? Kaya kayo, mag-ingat kayo, huwag kayo labas ng bahay. Okay, maraming salamat, maraming hapon po sa lahat ng mga follower. Okay, maraming po salamat. Bye-bye.